Papaalam ko sa inyo kung ano yung laging nasisira sa motor ng electric fan. Halos 5 lang yon laging nasisira sa motor ng electric fan, at yan ngayon yung aking ituturo sa inyo. Ito yung motor ng electric fan. Pag kinalas ninyo, ganito ang itsura nya. Ito yung housing nya sa front, sa una housing. Tapos ito yung mahabang ito na hanggang dito sa likod. Hanggang dyan sa likod. Ito, diretso hanggang doon. Yan yung shaft o shafting, ehe, Tagalog. Tapos itong malaking ito na bilog, ito yung rotor na tinatawag, rotor. Tapos may bushing yan doon sa una, front na bushing, at meron din yang huling bushing. Yan, ayun, sa bushing sa likod. Yan. Tapos ito naman yung stator nya, stator. So ito yung talagang nagpapaikot ng blade ng ating electric fan, itong stator nya. Tapos ito yung back housing, yung rear housing sa likod. Tapos ito yung capacitor. Ito naman yung gearbox nya. Yan, gearbox assembly. Ano yung unang-unang nasisira, pangkaraniwang nasisira pagka sa ating electric fan? Sa mga nagre-repair ng electric fan, ang unang-unang nasisira ay yung bushing. Nakita ko sa inyo yung bushing. Yung yung pinapasukan nito. Yan, yung pinapasukan nito. Yan, bushing. Ganitong itsura nun. Yan. Ganyan ang itsura. Yan yung bushing. Nakapasok yan dito sa una at saka dito sa huli. May bushing din yan sa huli. Ayun ito. Yan ang karaniwang nasisira. Ano ito? Nagagasgas, lumuluwang yung butas. Pag lumuwang na yung butas, so hindi na siya iikot. Aaring uugong na lang siya o kaya stuck up. Mahirap ikutin ito pag sira na ito. So yung bushing, yan ang unang-unang nasisira. Yan ang kalimitang pinapaltan namin para maging okay na uli yung electric fan. Dalawa yan. Dalawang bushing saka yung dalawa. Yan yung unang nasisira. Pangalawa, itong shaft nya mismo, itong shaft ito, itong mahabang ito, diretsuhan. Hanggang dito. Yan. Kasi yung bushing dyan, umiikot siya dito sa bushing. Ikot ng ikot yan ng napakatagal, umiinit hanggang sa nagagasgas din ito. Pag gasgas niya, nagkakaroon ng kanal. Pag nagkaroon ng kanal, hindi na rin siya iikot, stuck up na siya o uugong na lang yung electric fan ninyo. Yan ganyan siya Kaya karaniwan, pagka nasira yung shafting, ito, nagkaroon ng gasgas o kanal, sira na rin yung bushing. Pagka ganun, papaltan ng bushing at papaltan din ng shafting kung may gasgas. Kung wala naman gasgas, ulilihain lang yan. At yun sa una, kaya titignan mabuti kung gasgas siya o hindi. Kung gasgas siya, kung may kanal na, so papaltan na natin yan. Itong shafting na ito. May nabibili naman nito na mga bago. So, mura lang naman itong shaft. Itong shafting na ito. Pati yung bushing, mura lang din naman. Yan. So, yun yung pangalawa na karaniwang nasisira. Ang pangatlo, na karaniwang din nasisira, ito mismong stator. Itong stator na to. Yan. Saan ito nasisira? Itong stator, pagka yung original pa na stator ng electric fan natin, mayroon niyang tinatawag na thermal fuse. Nakita ko sa inyo yung thermal fuse nito. Ito yan. Yan, thermal fuse yan. So nakakabit yan dito sa mga wire dito. Pagka ang electric fan ay nag-overheat, yung sobrang init, overheat na siya, nasisira ito ng kusa. Pag nasira ito ng kusa, nasira na ito, so biglang titigil ang electric fan ninyo, wala nang dadaloy na kuryente kasi naputol na itong thermal fuse nya. Yan. Kahit sa mga appliances, pag nasira yung thermal fuse, walang dadaloy na kuryente. So ganun dun sa electric fan. Nandito yung thermal fuse nya,
Pagka detect niya ng napakainit, sobrang init na, para maprotektahan itong windings niya, itong tanso na yan, na maliliit na copper wire, nasisira ito ng kusa. So para umandar ulit, papalitan tong thermal fuse o kaya iba-bypass. So hindi na gagamit ng thermal fuse. Ayan. Ngayon, kung hindi naman nasira itong thermal fuse, karaniwang nasisira din dito sa mga wire niya dito, napuputol siya rito, sa mga maliliit na wire dito, napuputol. Kaya titingnan nyo kung may mga putol. Pag may mga putol, so ihinang lang ninyo, ikabit lang ninyo. Nasisira din minsan pag may napuputol dito sa maliliit na copper wire. O kaya nasusunog ito, sunog na sunog. Kulay itim na siya. Yan, karaniwang nasisira. Pagka ganitong sunog na, so palit na. Palit na ng bagong stator, yung mga bagong rewind ng ganito, katulad ng ganito. So may mga nabibili naman yan na ganyan. So yan yung pangatlo na nasisira, itong stator, thermal fuse niya, yung windings niya, tsaka yung maliliit na copper wire niya napuputol. So ang isa pa na nasisira na natin ay itong capacitor. Yan. Yung capacitor. Kasi ito parang yung value, yung value niya bumababa na. Halimbawa 1.2 o 1.5 UF microfarad, bumababa na. Pagka bumaba na yung value niya, yung kakayahan niya, hindi niya kayang pagpaikot ng motor na electric fan, pahina na ng pahina hanggang sa hindi niya kaya. Kaya kung ganun, papalitan lang ninyo ito kung ganung value, kung anong value yung original na nakalagay, ganun din ang ipapalit ninyo. Yan. O kaya magpapalit ng mas mataas. Kasi masusunog naman yung motor. Hindi kaya ng motor ng stator. Kaya kung ano lang yung value niya, yun lang yung inyong ipapalit. Okay. Yan yung capacitor. Karaniwang nasisira. Ang huli na karaniwang nasisira itong kanyang assembly ng gearbox. Itong gearbox niya. Yan. Minsan kasi maluwang na pagka kinalog nyo na ganun to, yung butas dito maluwang na. Yan. Kaya hindi na siya nagsiswing yung electric pan ninyo. Kaya gagawin, maaring paltan lang itong cover. Nabibili naman yan. O paltan na ng buo. Yan. Paltan na ng buo. Ay pag binuksan nyo ito, meron itong mga maliliit na parte sa loob. Pagka nagkulang yun, halimbawa yung dalawang maliliit na bulitas niya, pag nawala yun, o yung spring niya, hindi na rin siya iikot, kaya kailangan din yung sa loob niya kasi ganito yan, kaya ito nasa loob niya, tapos meron niyang kita nyo yun, dalawa yan na bulitas, tapos may spring yan sa loob. Pagka nawala yan, hindi na rin iikot hindi na magsiswing ang electric fan. Tapos yung mga gear niyan yan, pag gasgas na, saling dahilan yan para hindi na mag-swing yung electric fan. Okay, yan yung 5 laging nasisira sa motor ng electric fan. Lahat ng pag-repair niyan, mayroon akong video sa channel ko pang paano ma-repair ang bushing, shafting, magpapalit. Pagpapalit ng motor, magbabypass ng thermal fuse, magpapalit ng thermal fuse. At magpapalit ng gearbox o yung mga parts nito, magpapalit ng nitong capacitor. Meron ako sa channel ko, puntahan ninyo at panoorin ninyo para mas matuto pa kayo. Okay, so salamat, sana natutuloy kayo. Subscribe kayo sa channel ko, i-like din ninyo ang aking mga video at i-share ninyo sa mga kakilala nyo para makinabang din sila, gawin nila itong anak buhay.